Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Jaya, your VA mom na tutulong sa'yo para maging virtual assistant ka na. I-manifest mo na yan! Okay, so by the way, ang training natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng portfolio na isi-send natin sa mga potential clients natin or syempre sa mga prospect clients natin, portfolio mo as a virtual assistant. Okay, start na tayo. So, here, mag-start tayo. Punta tayo sa canva.com. And then, maganda ito sa Canva is marami kaagad ng mga templates agad. So, hindi ka na mahihirapan gumawa. Ngayon, mag-create tayo ng design. So, lagay natin portfolio. Portfolio website. So, guys, ano ba ang portfolio? So, yung portfolio, dito mo ilalagay yung mga design or yung mga projects na nagawa mo before sa mga previous clients mo. Bakit napaka-importante ng portfolio as a virtual assistant? Because dito babasehan ng mga client mo if kaya mo ba talaga yung mga ipapagawa nila sa iyo. So, para mapakita mo talaga na may skills ka. At yun ay nakalagay sa portfolio mo. Natin yung pangalan natin dito. And then, kung ano yung skills mo or kung anong niche mo, social media manager. Para mas mabilis lang siya. Yan. And then, pwede natin palitan na natin ang font. Ito na lang. Ngayon, then lalagyan mo ng picture mo dito. Then, pwede din dito kung yung website mo or kung wala kang website, your email mo. For example, Ramirez Jane@gmail.com. Now, is gusto nating mas maging eye-catching yung portfolio natin. Kaya lalagyan natin siya ng mga buttons sa taas. Dito. Mali, about me. Tapos, services. Sunod is testimonial. Lagyan muna natin siya dito. Tanggalin natin tong table of content. So, dito is lalagay natin is about me. So, of course, ilalagay mo po yung information about sa'yo. Okay? After neto is papakita ko po yung ginawa ko pong portfolio sa akin.
Ngayon, lalagay mo po picture mo dito, kung ano po yung picture mo. Tapos dito yung ilalagay mo kung ano yung experience, yung a little bit lang na information about sa'yo. Kunwari, name mo, your name, and then your skills, and then how many years ka na naging BVA. Or if wala ka pang experience, ilalagay mo kung anong experience mo nung local works. Experience mo local works. For example, journalist ka for 10 years. Or social media manager ka ng local company here sa Philippines. Diba? Social media manager for 5 years. Specify mo. So, ito guys, na nagawa ko na to, is pwede natin itong i-connect sa link. Yan. So, pwede natin ilagay dito yung itong about me. This is the about me. Tapos pag click ko, mababa yan dito. So, itong about me is like, you know, a little bit information about yourself. So, katulad nito, hello, I am Margarita Perez. And then, yung dito is yung experience mo, and then yung expertise mo. Basta, short lang siya. Okay? Then, after that is basta short lang siya na information ang ilalagay mo dito. Question, tapos Ma'am Jaya, anong gagawin namin pag wala naman kami experience sa VA? Sasabihin mo, for example, experience ka sa local. For example, sa sales ka dito sa local, yun yung lalagay mo, experience. And then, meron kang experience as a social media manager for 1 year. You know, you handle your own account, and then you're creating a content, and then if may business ka na niraran mo sa social media, ilalagay mo rin dito. Ngayon, actually tapos dito naman sa education is hindi naman to napaka-importante. Pwede itong leave it blank. Pero if not proud ka kung ilalagay mo ba yung education mo dito, syempre undergrad ka, is hindi naman yun importante. Kung ilalagay mo lang dito is pwede training attended. Yan, training attended. So, paano yan? Sabihin mo, Ma'am Jai, wala po kasi kaming certificate that time. Okay lang. And to be honest, hindi nyo naman kailangan ng certificate. Disclaimer guys, it's based on my experience na hindi sila nangihingi ng mga certificate ang mga client. Ewan ko na lang sa mga agency ngayon, pero sa mga direct client is hindi na po sila nangihingi ng certificate as long as they see na may skills ka, especially kung nagawa mo yung portfolio mo ng maayos. So, dito naman yung personal skill mo, katulad niyan, graphic design, web design, video editor, copywriting. Yan, i-edit mo yan, same sa experience mo. Aba, syempre gumagawa ka ng graphic, di ba? Tapos nag-edit ka din ng video. Tapos pwede mo naman, kung wala kang experience sa copywriting, is pwede mong ilagay na social video editor, graphic design, or funnel designer, tapos
sales. Tayo ngayon sa work experience. Ngayon yung sa work experience naman is ang ilalagay nyo dito yung totoo. Okay? Kung hindi naman napaka-importante yun na kunwari is yung wala ka pang, Ma'am Jai, wala pa po kasi akong experience as a virtual assistant. Okay lang po yun na wala kang experience as a virtual assistant kasi yung knowledge is, yung skills na tututunan yan, yung personality, hindi. So, ilalagay nyo lang po dito yung work experience mo. For example, is nagbebenta ka ng kotse. Yun yung skills mo. So, sales executive, tawag yun eh. I'm not sure, guys. Correct me if I'm wrong, ha? And then, sunod dito naman, kung may work experience ka, is automatic lalagay mo na sa social media. Kasi, nagmamanage ka naman talaga ng account, which is hindi mo lang minamaximize. So, ibig sabihin na pag-create mo nito ng portfolio mo, dapat minamaximize mo na yung paggamit ng social media mo. Kailangan is consistently nagpo-post ka na sa mga account mo. Okay? And then, this one is project portfolio. So, project portfolio, yun yung mga na-design mo na mga nagawa mo talaga. So, Ma'am Jai, wala pa po akong experience sa VA. Paano yun? Wala pa po akong nagagawang design. So, ngayon, marami pong platform na nag-offer sila ng mga free, editing tools. Katulad na itong Canva, pwede ka dito mag-subscribe ng free. And then, pwede ka na pong mag-practice ka po ng design. And then, after nyan, is pwede rin po sa Adobe. May free din po yun. Mag-create ka mag-design ka, and then ilalagay mo po dito sa project portfolio mo. And then, if, for example, kasi meron kasing tinatawag na sa mga client, yung project base or yung per hour ka na i-rate. So, kung may project base ka, for example, one-time payment, pinagawa ka ng website. So, yung website gagawin mo. One-time payment. Pwede mong ilagay dito. But of course, i-ask mo muna yung may-ari ng website kung pwede ka bang i-reference yun or ilagay sa portfolio mo. And then, testimonial. Kung beginner ka pa po, wala ka pang, experience as a VA, I would suggest, katulad po ng iba na ginagawa, nakikita ko po sa iba't ibang social media platform, yung mga new beginner na VA is nagpo-provide po sila ng free services, para makakuha ng testimonial. Like, create ka ng mga graphic design in exchange of testimonial. Yan po ang gagawin mo para makakuha ka ng testimonial. Automatic tayo pag magpo-post ka sa mga iba't ibang groups kung saan may mga possible na mga possible na mag-i-engage sa question mo, na magbibigay ka ng free service like 10 graphic lang in exchange of testimonial. Kasi for example, kung tatanungin niyo ko, Ma'am Jai, paano ako makakakuha ng testimonial? Beginner pa ako, wala pa akong experience. So, wala kang experience, but na makipag-work sa ibang client, offer your service muna hanggang makakuha ka ng testimonial, which is free muna talaga. Like, kung mag-post ka sa mga ibang groups kung saan maraming past potential client na
who wants a free 10 graphic design in exchange of testimonial, or who wants to as an edit a video content in exchange for testimonial. Ay pong magka-grab niyan. I've seen it before. I've seen it every day. Kasi marami po akong groups na sinasalihan. Ngayon, yung get in touch is of course, magbibigay ka lang ng ibang, konting quotes. And then, lalagay mo yung information mo. Dito, kuha ka lang, lagay ka lang ng konting quotes. And then, lagay mo phone number mo, website if may website ka, email if may email ka, and then your address. And then, of course, exchange the picture. Okay? So, if anyone who wants, eto naman siyang about me. Ngayon, pwede natin siya lagyan ng animation. For example, ito. Yan. Tapos ito. Kasi ito, may link na siya, details about me. Tingnan natin ulit yung link. And then, ito, services. Link natin, lalagyan natin ng link. Yan. Tapos, testimonial, lalagyan natin ng link. Testimonial. So, nilagay ko lang yan pero hindi pwede. Same dito, pwede kang gumawa ng same dito guys, pwede kayong maglagay ng animation. Pwedeng sa page na lang para mabilis. Yung page, yun yung whole na siya na gagalaw. Tulad niya ganyan. Same dito. Gawin natin simple but professional looking. Yan, same dito. Yan. Natin portfolio. Gawin natin page. Yan. Tapos project. Yan. Tapos dito ulit. Yan. Yan. Now is yung maganda dito sa Canva guys is pwede rin kayong mag-purchase ng domain nyo. So pwede na natin siyang i-download. Yan. My portfolio. Yan. Pwede, before nyo siya i-publish guys, as a website, before nyo siya i-publish is pwede kayong bumili ng domain. Pwede nyo bring your own domain or buy a new domain, a custom domain from 1,009.99 per year. Bakit hindi na lang ginawang 1,010 pesos? No, 1 cents na lang.
Pero yun guys, pwede, pag kinontinue nyo yan, so, pwede nyo lagay dito, kunwari, Jade VA. Search domains. Yan, bestjadeva.com or bestjadeva.com, claim domain, then mag-ano na yun sa payment. Ngayon, if sino gusto, yung link ng portfolio na to is ilalagay ko po sa comment section or ilalagay ko rin po to sa community namin para magkaroon po kayo ng access. Free access lang po tong portfolio na ginawa natin. Ngayon, isasama ko din po to sa training ko sa community ko. Free po kayong mag-join. Nasa comment section din po yung link. Guys, natapos na tayo sa training natin on how to create a portfolio as a virtual assistant. So, if may question and inquiries pa kayo guys, is pwede kayong mag-leave ng comment sa comment section at magre-respond po ako right away. Nasa comment section din po ang community na pwede nyong salihan para magkaroon ng access sa mga free training natin every week. Yes, you heard that right guys. Every week. So, please subscribe to my YouTube channel and please hit the button below and click nyo po yung all notification para maging updated po kayo every time na mag-upload ako ng video. Thank you so much guys for watching, and then mag-upload po ako every ang upload po ng video ko is every Monday, Wednesday, and Saturday. And then tomorrow may training po ulit. Bye bye guys. See you sa next video. Bye bye.